Yay! Yes! Ay, grabe Mga kaibigan, ito atin lang. Ito, ibubulong ko lang sa inyo Dahil ito po, mamaya na po yung mga pagbati sa aking mga subscriber dahil ito po ay ibubulong ko lang sa inyo at ito po ay atin lang. Alam niyo po ba, mayroong bagong balita ako na ito palang bangag na pare na ito. Aba, regular palang tumitira dito kay Sabah. Opo, hindi po kanyan. Hindi po chismis yan. Totoo po, kumpirmado po yan. At ang nagsabi niyan, hindi ko na po kailangan sabihin pa kasi pag sinabi ko rito kung ano at kung papaano itong nagsabi itong tao ito, malalaman po agad nila dahil alam nila kung saan nanggaling ang source. At yan po pala. Kaya pala, hindi nakakahiwala ito kay Sabah, itong pare na bangag na ito. Yun pala, regular palang tumitira kay Sabah. Ay, grabe Nag-level up na po. Dati, sa driver at bodyguard lang nagpapatira. Ngayon, doon na sa pare na bangag. Ayan. Grabe, no? Ayan. So, bago po tayo magpatuloy ay siyempre gusto ko pong ipaabot sa inyong mga subscriber ko ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po, maging dito sa aking mga followers at mga viewers. Ayan. Sana manawari ay mailayo kayo dito sa lahat ng mga uri ng karamdaman, uri ng kapahamakan para sa ganoon ay hindi na po kayo magkaroon pa ng problema. Bagkos, yun pong lagi nyong naririnig sa akin, nasa halip na yung mga sakit ang dumapo sa inyo, swerteng walang katapusan ang darating sa inyo. Ayan. At dito naman po sa mga politikong mga kawatan, ay mga matay na lang kayong lahat dahil kayo talaga yung piste ng lipunan, kayo yung pahirap sa taong bayan, at kayo yung talagang pumapatay sa ating mga kababayan. Kaya marapat lamang na lahat sana ng kamalasan, lahat ng sakit ay dumapo sa inyo. Dahil yan ang nararapat sa mga demonyong mga kagaya ninyo na wala nang ginawa kundi ang magnakaw ng pera ng bayan na ang nagsasakripisyo at nagsasaper ng kahirapan itong mga kababayan ko. Ayan. At sana dito kay bangag na pare na ito at saka dito kay Sabah, magbunga sana iyang inyong gawaing karumal-dumal, gawaing immoral. Magbunga sana at manganak sana kayo ng kobra. Ayan, di ba? Ang saya-saya siguro.
Ayan po at sino po ba ang nakapanood sa inyo doon sa vlog ni Maharlika na halos mangiyak-ngiyak na po siya? Talagang hindi lang mangiyak-ngiyak, talagang tulo talaga ang luha niya. Dahil nga po doon sa parang tila nagpapaalam na raw po si President Duterte. At ayon po doon sa sinasabi po ni Ma'am Hanilet na ang dami-dami na raw siyang pinagbibilin, ang dami-dami na raw niyang sinasabing kung ano-ano na parang tila baga nagpapaalam na. Huwag naman po sana. Dahil gusto pa po natin makita siya ng buhay. Gusto pa po natin siyang makadaupang palad. Gusto pa nating marinig yung mga talaga na mga nakakatawa at tagos sa ating puso at isipan, yung mga biro na talaga na mga matatalim. Biro pero sapol yung mga bangag. Huwag naman po sana at sana may layo yun at malayo po sana mangyayari yung ganoon. At kailangan pa po natin makita siya. At ngayon, hindi ko alam kung ito ay sasabihin ko sa inyo. Hindi ko alam kung dapat bang sabihin ko sa inyo na kaya lang baka hindi tayo baka kasi mayroon pang mas mauna sa kanya dahil napag-alaman din po natin na ito raw pala ay itong taong ito ay panay-panay na po yung pagsakit ng kanyang sikmura. At kung anong kadahilanan ay yun po ay na unti-unti na pong nalulusaw ang atay. So baka malamang baka mas mauna pa ito kay President Duterte. Sabi ko nga po, kung si President Duterte ay sana huwag muna at gusto pa natin makadaupang palad. Pero itong nalulusaw ng atay, sana bukas na bukas din na hindi na bagasing ito. At lalo na yung kanyang asawa na isa ring bangag at sana hindi na rin ito magising at sabay na nga lang talaga silang mamahinga at sabay na silang makipagkita doon kay Satanas kasama itong bangag na pare na ito. At grabe, nakakapangilabot po ang kaimuralan nitong bangag na pare na ito. Sobra. Doon napag-alaman natin, yun po yung sinasabi ko na kapag ka ikaw ay nagsalita, dapat walang maibalik sa iyo. Ay ang problema po, salita pa ng salita, yun pala, siya pala ang gumagawa ng kaimuralan. Talagang pong certified immoral itong bangag na ito. Sabagay, ano pa nga ba ano pa ba na ang i-expectin natin din sa mga ganitong tao? Pari man yan o hindi, ay talagang kanyan. Ay talagang walang matinong kanyang ginagagawin kung ikaw ay bangag. Imagine mo yung 15 years kang nag-addict. Abay, talagang tuyot na yung utak mo. So, ang gagawin mo na lang, kung tumayo yung kan mo, yung hinaharap mo, walang choice kundi saksak dito kay Sabah. At yun pala yung ginagawa ninyo. Kaya pala, di ba? Sinabi ko na po kanina, kung inyo po napapansin itong bangag na pare na ito, ay nakabuntot lagi kay Sabah. At yun pala ay mayroong kababalaghan na ginagawa. Samantalang ito yung nagsabi na kababalaghan daw yung ginawa ng Senado doon sa pagbabalik ng article of impeachment sa Kongreso. Ay siya pala ito may kababalaghan. Yun po yung sinasabi ko.
huwag na huwag niyong ibubukay ang inyong bibig na alam niyo naman na kayo ang may ginagawang kababalaghan. Oh. Itong si Kwa naman, nako, ito naman si Castro at saka yung si cited in contempt. Abay, nagbakbakan din pala yan. Puro ang sinesearch ko kasi ngayon kung yung mga nagtirahan. Kasi wala po palang pinipili yan kahit sa sagingan. Nagbabakbakan daw pala yan. Oh. O yung mga marurumi ang utak dyan, ha? Huwag nyo agad huwag nyo agad bigyan ng conclusion ito sinasabi ko. Marami pong klaseng bakbakan. Maaaring nagsasabunutan. O maaari naman nagsasaksakan. Maaari naman nagtutusok-tusukan. At maaari din naman nagbabarbecuehan. Ayan. Yan pa si cited in contempt at saka itong si Castro. Aba, ay panay-panay rin daw ang bakbakan itong mga hayop na ito. Mga immoral talaga. See? Grabe. At wag po kayo mag-alala, yung nag-comment na natutuwa na hindi raw ako nagmura nung linggo ay kahapon. Dahil linggo ay baka raw Lunes hanggang Sabado magmumura ako. Hindi po. Wag po kayo mag-alala. Sisikapin ko pong huwag magmura. Dahil sa totoo lang po, tapatan po tayo. Pagka po napapasarap ako ng mura, sa totoo lang po, parang ginagarote rin ako ng ating Panginoon. Sa totoo lang po. Nararamdaman ko po yun. At kaya yun talagang na-appreciate ko naman po yung inyong comment na ganon. Pero huwag po kayo mag-alala. Hindi na po ako magmumura. Baka ngayon lang. Baka akala lang ninyo walang panito, ha? Pero kaya minsan natatawa ako dahil ipakita ko na nga sa inyo. Kaya talagang birada ito ng panito, yung ano to? Ang tawag dito sa sayaw nito, ayan, ha? Talagang burat sa kanto binisaya ini. Ayan. Hindi ko po ako nagkakamali, parang kwan po yan. Tinanggal lang po ang lyrics niyan, pero waray nun po ito na sayaw. Ayan. At yun nga po yung sinasabi doon sa waray, yung may lyrics na, sana ba yun? Hindi ko na makita yun eh. Yung ang sinasabi, yun daw lagay ni Tambaloslos Gabitay, at yun naman daw kay Saba at saka kay Wakwak ay Galaway. At hindi, yan na, yung sinasabi dito eh. Sana ba yun? Hindi ko na makuha yun eh. Hindi ko na makita. Saan ba yun? Hindi ito. Hindi ito eh. Nakukuhan yun eh. Nandun daw sila sa naglalakad daw si Tambaloslos, lagay niya Gabitay. Ayan. Ayan. Habay-bay magpahayahan, mamari kong magsinabya ay maglanap-lanatay. Maglangoy-langoy kita, magtapugtapay kita. Ayan. Yun daw, habang naglalangoy daw sila,
tinutusok-tusok naman daw ni Tambaloslos yung kipay niya, yung kipay nung si ano to, yung ni Wakwak. Di ba? Tingnan. Kung wala na kita gana, upoy kita. Udha akong kita, Ayan, yung abay yan o, yung lagay ni Tambaloslos daw nagabitay. Tapos ang sinasabi raw na nagpagulong-gulong daw sila sa baybay hanggang sa nakulapulan na raw ng buhangin yung binday ni Wakwak at saka ni Saba. At pagkatapos daw naligo daw sila sa dagat, sa baybay daw, naglangoy-langoy daw sila doon. Tapos tinuka daw ng ano to, ng isda yung lagay ni Tambaloslos. Ayan. Doon po sa kwana, doon po sa nakakaintindi po nito, huwag niyo na po akong i-correct ha. Huwag niyo na po akong i-correct kasi alam ko naman po yan. Ayan. udha akong kita, abay-bay magpahayahay. Mamari kong magsinabya ay maglanat-lanatan. Ayun, nilaplap daw. Nilaplap daw ni Tambaloslos ang binday ni Wakwak. Maglangoy-langoy Yan. kita, magdapog-dapay kita. Oh. Ng paglangoy-langoy daw, pumarada daw yung malapad na binday ni Wakwak. Ayan. Wala na kita gana, upoy kita. Udha akong kita, Okay, ito na po ang seryoso nating pag-uusapan. Ay, ito pong si Wakwak ay nag-iimpake na. Nag-iimpake na, tatakas na. Uli yan. Uli kasi dati po yan, tumakas din yan. Tapos, nung oras ng eleksyon, bumalik. Kasi nga po, kaya tumakas dahil nga sapin-sapin ang utang. Bilyon-bilyon po pala ang utang nito. Kaya ngayon na naman, naulit. Ay, di ba, sinuspindi na nga ng ombudsman. Ayaw pa niyang bumaba at ngayon talaga may ultimatum na. Ngayon naman, hinahabol na rin siya ng HSBC na bangko. Ayon po ay bilyon po yan. Bilyon po ang pinag-uusapan doon sa utang niya. At saka, kung dyan, napakaraming utang. So, ibig sabihin, yan po nung una ay nakalusot po yan nung una. Pero yung atraso na dito sa bangko na HSBC na ito ay tinuloy lang po. Kaya ngayon ay nagliligpit na naman po, nag-iimpake na po. So, itong si Wakwak at tatakas na naman. So, ngayon, ang tanong dito, magkano kaya yung ibinigay dito sa naiwan? Or kasama kaya yung tatlong nito, alaga nito? O tatlong, basta yung alaga, may alaga po yan eh. Kasama kaya yun sa kanyang pagtakas? Pero kasi itong si Wakwak, hindi po mabubuhay yan na walang balinghoy. Alam niyo po ba yung balinghoy? Yun po yung kamuting kahoy. Balinghoy po yan. Hindi po nabubuhay yan na walang balinghoy. Yung balinghoy na po may pitik-pitik. At, paano ito? Talagang, parehas lang ito sila ni Saba. Na, pagka hindi na himas-himas ang kanyan, ang mga kipay niyan ay wala, mamamatay. Kaya dapat ito, kung tutuusin, wag nyong pag tinigilan na ni Father Adik yan, na himasin ang binday niyan, mamamatay yan si Saba. Yan po ang buhay nila. Parehas po sila ni Saba at itong si Wakwak. Hindi po mabubuhay na walang balinghoy. Ayan.
So, yan po, at yan ang ibabalita ko sa inyo dahil alam nyo naman po yan, ang kasaysayan nitong wakwak na ito na ang laki-laki ng utang, ang dami-daming kaso, at talagang napaka-immoral din po ito na kagaya ni Sabah. At yun po, hindi lang mukhang wakwak yan, mukhang aswang pa. Yan, tingnan nyo. Tapos pasayaw-sayaw pa doon sa, pag-ganyan-ganyan pa. Di ba? Ngayon, aywan ko kung may magaganyan-ganyan pa siya doon. At yung pag sa tuwing nagsasayaw yan, laging nakapanood yung tatlong alaga niya na balinghoy, at sila nagsasabi na, hala, uy, murag bata man si Gob. Pag nagsasayaw daw ito si Gob, ay talagang parang bata. Para kasi may paganyan-ganyan pa. Yan. So, yan po yung kwan. At, pero bago po tayo magwakas, kasi hindi ko na po pakakahabaan ito dahil talagang natuwa lang ako doon sa aking napag-alaman na tinitira pala ni Bangag na pare itong si Sabah. Ayan, napaka-immoral talaga. So, pero bago ako magwakas, sabi ko nga po ay pakaingat po kayo ha, itong mga subscriber ko. Ingat po kayo. Unang-una, tag-ulan na po. Yan dinggi ha, yan dinggi, ingatan niyo po yan. At lalo na yung mga anak po ninyo po, ulit-ulit ko po sinasabi, ngayon po yung simula ng klase ng mga bata, yung mga anak ninyo, sabi ko nga po ay kung maaari lang, kung wala rin lang kayong ginagawa ng magulang, ihatid nyo po sa eskwelahan. At kung nagtatrabaho na po yung inyong anak, ihatid nyo po sa kanilang sakayan. Take note ha, hindi pa po nawawala. Nakaabang pa rin po yung mga chumichimpo lang na makidnap yung mga anak ninyo para doon sa kidney. Huwag nyo pong babaliwalain itong sinasabi ko dahil nakaabang lang po yan. Akala nyo wala na pero nandyan po, naka-standby lang po yan mga yan. Napakamahal po yan. Yang bili or kontrata nila doon sa mga mayayaman na may mga problema sa kidney. Yung mga anak nila. Kaya po ingatan nyo po yung inyong mga anak. At dahil po nandyan lang po nakaabang yung mga demonyo na yan, huwag nyo pong babaliwalain itong sinasabi ko. Kung hindi na pinag-uusapan, ay kampante na kayo. Huwag po. Huwag. Dahil milyon po kasi yan. Kapag ka ito, ganito po ang flow nitong pagkikidnap ng bata. Mayroon po itong taga-utos. Simulan natin sa kwan. Sa umpisa. May mayaman. Marami yan. Na may mga problema ang kidney, yung mga anak nila. Mayroon silang kausap na tao. Kumuha ka kahit na sa anong pamamaraan. Kumuha ka ng pwedeng pang-transplant dito sa anak ko. Ito namang kinausap na ito, maghahanap yan ng mangingidnap. Maghahanap yan ng mangingidnap. Pero doon sa una, ang sasabihin agad itong mayaman na ito, babayaran kita kahit 20 milyon. Imagine mo na, ganyan po ang kanyan. Doon sa mga mayaman, 20 milyon po yan. Kung bababan doon hanggang 15 milyon. Yan po ang totoo niyan. Kaya huwag niyong babaliwalain ito sasabihin ko. Yan ang kontrata nitong taon to. Ngayon, ito namang kwan, itong kinausap na ito na babayaran ng 15 to 20 milyon, maghahanap yan ng mangingidnap.
Itong mangingidnap na ito, sasabihin lang niya, bawat isang tao na makidnap ninyo, babayaran ko kayo ng 2 milyon. Marami pong papatos niyan. Sa hirap ng buhay ngayon, maraming papatos. Ngayon, mangingidnap yan. Kasi magbibigay naman ito ng instruction kung ilang taon eh. Pero ang sigurado dyan mga bata pa, yung mga estudyante nga eh. Papatusin at papatusin yan. Imagine mo, 2 halimbawa o 3 milyon ay babayad din sa mga batang ito. Kidnapin lang nila, pagkatapos ipasa lang nila. Oh. Hindi po muro-muro itong sinasabi kong ito kasi nangyari na po yan. Nandyan po yan sa Channel 7, yung di ba? Yung estudyante na kinidnap na taga San Jose del Monte, Bulacan. Yan po ay yung napapabalita lang hayan ha. Marami po ang hindi napapabalita. Di ba yung nakuha ng mga Channel 7 na kuha na yung bata na mga estudyante. Imaginin mo hanggang dito ang wakwak. Ito mula dito. Mula dito hanggang dito ang wakwak. Oh. See? Kasi nga, kinuha nila yung kidney ng bata. Tapos, nung nakita ng Channel 7 reporter, may nana pa po yung sugat. Imaginin mo. Kaya po ngayon, kung yan ay naglaylo, talagang maglalaylo talaga yan. Marami po dyan ang hindi napapabalita. Tandaan ninyo itong sinasabi ko. Marami po. Kaya po, paulit-ulit ko lamang po sinasabi rito, kahit sabihin yung sirang plaka ako, sira ulo ako, yan po ang dapat nyong tandaan. Ingatan nyo po yung inyong mga anak bago po maging huli ang lahat. So hanggang dito lamang po at maraming salamat po sa inyong panonood dito sa walang kakwenta-kwenta nating topic. Tandaan po ninyo, mahal na mahal ko po kayong lahat.